November 9, 2024. Dito na tayo sa bukid. Kasi na-hype, nandun na naman yung gagong yon sa bahay. Pag nandun yun, hina-hyper ako. Kasi yung mga siraulong yun, katulad kagabi, pagdating doon, nakikita kasi nila ako. Kumbaga, nag-abang talaga sila doon. Talaga eksaktong gabi na. Mga alas 12 siguro. Mga alas 11. 11:36 ata. Dumating yung mga gagong. So, gising pa ako noon. So, maghapon ako natulog noon. Tapos, pagdating ng 11:36, dumating yung mga siraulong yung hiniper na ako. Tapos, ayun, kinakalantog nila yung pader doon. Nung gabing yun. Yung tinext ko nga dito eh. Sinabi ko rin sa dito. So, paki-check lang. Sabi naririnig ko mga NBI. Puta, mga NBI naman ngayon. Kala ko mga taga TV5, ABS, GMA. Ang dami nila sinasabi. So, lahat ng chismis pasok dito sa topic natin ngayon. Topic natin is ano ba ang New World Order? Ano ba ang globalist? Ano mga plano na gagawin? So dami. At nung before pa lang mag-election, so hindi ako nakagawa ng mga video na kasi busy ako na i-push si Trump manalo. Kasi siya lang yung nakikita kong may ability na baguhin. Kasi meron siyang Diyos na sinusundan noon pa. So ever since 2017, 2016 nata, 17, sinusuportahan ko na si Trump. Because sa Bible, sumusunod siya sa mga Bible. At eto na nga, may before and after nung election, siyempre nagbabasa tayo sa apps. Marami tayong nakukuhang info tungkol sa mga ngayon ang mainit ngayon is about sa mga globalists, media, uh, media TV, mga mainstream media na nagpapakalat ng maling balita. So, ang dami kayong kasi dito katulad nung mga balita lang to, sasabihin natin sa mga migration. May nangyaring migration sa iba't ibang bansa, di ba? Katulad sa Italy, katulad sa dito sa may Amerika, kung saan dito sa parte ng Europe and parte ng Amerika. Migration na nangyari. So yung migration na nangyari yon, malaki ang kinalaman ng Pope, ni Pope Francis. So ibig sabihin mga taga Roma, mga Romanian, may alam dun sa migration na nangyari. Kasi sila pala yung pinaka utak ng migration na yun. So sino nagpatakbo ng dati ng bansa kasi ngayon, ang may hawak na ng Amerika ngayon is Republican. Republican na may hawak ng bansa. So dati, ilang years hinawakan ng Democrats yung gobyerno ng Amerika. So sa ilang years na yon, madaming nangyari. Madaming nangyari ang nandun na yung
same-sex marriage ng Katoliko. So ang dami nagalit nung mga leftist daw. Hindi ko naman alam yung mga leftist na yun. Ano bang mga leftist? Yung pala mga leftist na yun, yung mga tungkol sa mga tomboy, bakla, sa mga gay pride. Yung pala yung ibig sabihin ng mga leftist. So nung lumabas yung same-sex marriage and yung three genders kung tawagin, na ibig sabihin yung baklang nagpa-change transplant pwede nang mapumunta sa babae. So malaki ang naging epekto sa buong mundo, kasi alam nyo, nandun na yung tinuturuan nila yung bata na maging meron ng libro yung mga bata. So hindi pa bakla yung bata, tinuturuan na nilang maging bakla. Doon sa, hindi ko alam kung sa Amerika o sa parte ng Amerika o parte ng, hindi ko alam sa banda. So ang laki ng, kung makikita nyo, parang hindi nyo, talagang baboy. Hindi ko ano talagang, kasi kita mo naman yung puwet nilagyan ng kandila, tapos ritual daw yun, hinihila. So nakaganyan yung ano, yung bakla, may kandila sa puwet, hinihila siya. So ganun yung nangyari doon. Tapos mga lefties, mga barakong-barako, nakadamit babae, ewan ko. So maraming nangyari ng hawak ng Democrats. Yung tawag nito, yung years na nangyari na malaki ang pagbabago, na impluwensyang hindi maganda ang nangyari. So ang Democrats, Catholic, Romania, ang globalist, pati New World Order. Ang New World Order kasi ngayon nagtatag ng one world religion. Ibig sabihin, ang isang buong bansa magkakaroon lang ng isang religion. So sa tingin ko, kung bakit nagpa-migrate ng mga tao is para hawakan yung mga tawag nito, siyempre yung para yung guerrilla war, na kunyari nagpapunta ka doon ng mga tao, nagpadala ka ng mga spy, nagpadala ka ng mga, alam yan ng mga sundalo kung anong klaseng, kung ano yung nangyayari yun. So based on dito sa atin dito sa Pilipinas, marami sinusuportahan ng mga Democrats. Maraming demokratiko dito. O globalist, siyempre magkakaalyado. Siyempre, globalist, New World Order. So naririnig ko dito mga NBI. So ngayon tinitira ni Trump yung mga taga-NBI ngayon, mga CIA ng Amerika. Marami siyang tawag nito na dinimoto, tinanggal sa trabaho. So number one na may nalalaman ng mga undercover, ang number one, numero unong may nalalaman sa nangyayari sa mundo. So hindi ko alam kung itong mga putang inan to, itong nandito, itong mga nakapaligid sa akin, ay parte ng mga demokratiko. Hindi ko alam kung itong mga gagong to na pinagagalaw dito, hindi ko alam na, hindi ko rin alam kung ako lang, kasi meron din na ibang tao na ini-spy ng mga gagong to. Hindi lang ako. So ang dami ng hawak nito, halos magkakadikit to.
pati media stream, main media stream. Sa ibang bansa, sa Amerika ngayon, tinitira na mga media stream. Mga main media stream, mga katulad ng CNN media. Hindi ko masyado kabisado kasi ang hawak nila alone doon is Fox News. So, yun lang ang pinagkakatiwalaan nila alone na media sa TV station, network station. So, dito, hindi ko alam kung pinatatakbo rin itong mga media station dito. Siyempre, magkakadikit yan. Demokratiko na andito. Mga ABS-CBN, GMA7, TV5, sila nagpapatakbo niya. So nakita nyo ba ng buo yung paano nangyari ngayon? So sabi ko sa TV kila Elon na about dun sa regalo na ibinigay ko sa kanila. Kasi yun lang ang pwedeng gumiba ng lahat. Wala man kumbaga, alam ko nababasa nila lahat ng sinusulat. Kasi nakakabalita tayo sa mga tunog-tunugan lang tayo. So, yun lang ang pwedeng gumiba ng lahat. So, nangyayari ngayon, katulad ng mga one world religion or new world order, lahat yan magigiba. So kasi bakit ang truth ang pinaglalaban ngayon sa ibang bansa. So yun ang main character ngayon ng Amerika. So kaya pala sinisira nila ang Amerika. Kasi isang Amerika sa pinakamalakas. Sila ang may hawak ng peacekeeping sa buong mundo. Mga peacekeeper. So madami mababago dito. Hindi ko alam, naririnig ko rin sila congressman. Parte din yata ng mga New World Order o globalists na sinasabi. Mga sustentado yan. Yung mga tao nila dyan. Mga sustentado ng pera yan. Para magpatakbo ng gustong patakbuhin ng mga globalists o New World Order. So ang laki, napakalaki ng hindi pa man nagsisimula, mainit na. So sabi ko sa tropa, lahat ng supporters ni Jesus Christ, lahat ng followers ni Jesus Christ, lahat ng followers ng truth, protektahan nyo lahat ng mga kasama natin. So hindi ko masyado mapakita sa inyo ng buo masyado kasi napakadami, sobrang dami. Nagsimula sa democratic, naging globalist, naging New World Order, mga Katoliko sa Roma. Hindi ko alam kung pati itong mga ibang religion dito kung kasama din nila, katulad ng mga madaming group of religions na malalaki na sinusustentuhan din nila. So sa akin, tangina, huyo ba? Diba? Ano nangyari ngayon? Ako hindi ko naman kailangan, kasing sabi ko, hindi ko kailangan ng pera para magpagalaw ng tao. Kasi pag once na nagsalita ako tungkol sa mga aral, sarili din nila makakalaban nila. Nakuha niyo yung punto ko. Sarili din nila makakalaban nila once na nagsalita ako tungkol sa mga aral, tungkol sa katotohanan. Depende yun kung mababayaran yung taong yun o kung masama ang taong yun. Kasi dito makikita kung sino talagang gumagawa ng mabuti dito.
So ever since to lumaki tayo, hindi tayo tinuruan magsinungaling. Hindi tayo tinuruan maging masama ng mga magulang natin. Totoo hindi. So, yung impluwensyang yung na pagiging mabuti, lahat ng tao, yun ang tinitingnan. Di ba? Nakuha nyo? So before pa lang nung election ni Trump, talagang nag-isip ako ng magandang tira. Nag-isip ako ng magandang diskarte. So about sa mga COVID, about sa mga millions na namatay tungkol dahil lang sa ano ba sinabi ko doon? Milyon-milyon ang namatay tungkol sa kasinungalingan. So, sabi ko, ang kasinungalingan ay katumbas ng milyong buhay. Yun yata ang sinabi ko doon. Kasi English yun. So, hindi ka naman siguro tanga para ipagpalit yung buhay mo doon. Nakuha niyo yun, sinabi ko. So, napakalaki. Hindi lang pati yata yung tokhangan dito sa Pilipinas, kasama din yata yan sa mga New World Order na sinasabi. Kasi part ng China rin ng mga democratic. Malaking mga demokratiko sa parting China. Malalaking grupo ng mga democratic. So, sa mga tropa ng The Rock of Jesus Christ, sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ, sa lahat ng aspeto, protektahan nyo yung mga Republicans na magpapatupad ng totoong batas para dito. Lahat ng kasi alam nyo, kahit kasama pa yung mga Katoliko sa mga New World Order, siguradong magkakadibisyon sila lahat. Magkakawatak-watak sila lahat. Kasi ang gusto ng tao yung mabuti. Walang gusto ng tao na naging masama. Siguro bilang lang siguro. Kasi hindi naman gusto ng taong masama. Diba? So hindi ko alam kung itong mga putang inan to kasama rin yata to sa mga globalist o New World Order na pinata. Kasi alam ko pagka merong sa tingin ko pagka merong isang bagay na hahadlang sa kanila, magiging tisod sa kanila, alam ko parang pinatitik-tikan nila. So gawin yung lahat na magagawa nyo para makatulong sa mga Republicans. Kasi andito na yung sinasabi na siguro maayos ng lahat to. Sabi ko nga doon na napakalaki. Siguro sabi ni Trump nga, will make America great again. Sabi ko naman, you will be great. You have forgotten honors. Hindi makakalimutang karangalan sa buong mundo. Yun ang tinatak ko sa kanila. Na magiging regalo ko sa kanila. Kaya sabi ko dito, di ba doon sinabi ko na magmadali kayo. Kasi pag nahuli na yon, wala na kayong magagawa. Ang makakagibalang lang lahat sa mga gagong yan, yung mga aral na binigay ko. Lahat ng aral ng The Rock of Jesus Christ. Dahil doon magsisimula lahat yun. Wala silang magagawa. So kung mga religion sa mga nagpatakbo, Islam or
mga Mason ba o Illuminati ang nagpatakbo ng New World Order, wala silang magagawa pag lumabas ang aral na yun. Pag sinimula na ang aral na yun. Dahil sinabi ko nga sa inyo na sarili din nila ang makakalaban nila. Wala silang magagawa. So, peching lang tayo, yung sundot lang tayo. Hindi tayo, marami. So, ibig sabihin, yung mga taga-NBI dito sa atin, dito sa Pilipinas, pinatatakbo din ng mga globalist na to. Kasi mga Democratic Party din na nandito. Hindi ko, kasi once na nagsimula na to, hindi ko alam. So, sa darating na eleksyon, hindi natin alam kung sinong mapopondohan. Hindi rin sila papayag na wala silang kaalyado. So, kung meron man na, so binigyan ko kayo ng mga tips sa eleksyon. Kung may Republican dyan na tatakbo, iboto nyo, ilagay nyo sa pwesto. Kasi kailangan natin yan. Lahat ng mga Republicans, kailangan mailagay sa pwesto. So, pag nagsimula ng lahat yon sa iba't ibang bansa, naging ganun na rin. So, mapapatupad lahat. Ito na yung sinasabi kong siguro magkakatotoo na yung sinasabi na sa Bible na sa pangalan ni Jesus, luluhod lahat ang bawat tuhod. So, sa Revelation sa sinasabi, dumating na ang oras at panahon. Nasasamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. So, tignan natin kung ano mangyayari. Tignan natin kung totoo ba ang mga propesya o mga sinabi ng Biblia. Malalaman natin yan. So, next time na lang ulit kasi hindi naman tayo upload ko pa to. Maubusan tayo ng data. So, paki-backupan na lang ako dito sa yung mga gagong yan dito na pinatatakbo kung sino mo niya mga putang inang yan. Kayo nang bahala kung sinong putang inang yan. Kung sino yung mga demonyong yan na tumatarantado sa akin. Kasi alam nyo, ang bala kasi ng mga to, patayin ako nang walang nakikitang ebidensya mga tao. So yung video ng satellite link na yan, kung saan nila ako nakikita, dapat mailabas nyo lahat yan. Dapat maibigay nyo lahat ng mga yan. Tignan natin sa susunod. Yan lang ang hinihintay natin. Alam mo, pwede ko nang umpisahan to. Kasi naibigay ko ng lahat dun sa Amerika. Pwede ko nang umpisahan to. Wala lang tayong eksaktong gamit para lumaban. Meron siguro, tignan natin. Wala naman akong pakialam. Okay, sa susunod na ulit at November 9, 2024, 12:38 ng tanghali dito. So, susunod na lang tayo ulit. Natutulog kasi ako. Gusto ko lang kayong balitaan ng mga nangyayari ngayon. So, napakarami yung dapat malaman. So, nagsimula sa mga parties, nagsimula sa mga grupo, na malalaking grupo, hanggang sa mga batas, sa NBI, sa mga pulisya, sa mga lahat, hawak nila. So, sabi ko nga sa inyo, lahat ng Republicans dapat maiupo nyo. Kasi hahawakan niya ng Amerika para magpatupad ng katotohanan. So, dapat lahat ng followers ng Jesus Christ, the Rock of Jesus Christ, suportahan yung lahat na makakasama natin. Kasi labanan to ng masama at mabuti. Labanan to ng demonyo at anghel. Dito nyo makikita kung sinong tunay na matikas dito sa laban na to. Makikita nyo lahat yun.
Okay, sa susunod ulit at God bless sa inyo lahat. Hindi pa nagsisimula. Mga 2025 pa. Malalaman natin tunay na laban. Next time na ulit.